Itutuloy po natin yung embracing the supernatural grace of God. Amen. Embracing the supernatural. Again, it is supernatural. Kagaya ng ating pong inawit kanina, we don't deserve it, we cannot earn it, because it is supernatural. So ang kapahayagan ng mga bagay na hindi kayang abutin ng ating pong limitadong kaisipan, ay nagkaroon na ng kaganapan nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, nung tayo po ay na-born again, yung pong bagay na super at tayo na in the natural ay nagkaroon po ng tinatawag po na pagsasama. Yung lumang pagkatao ay nawala na at tayo po ngayon ay mayroon ng bagong pagkatao. So yun po yung kalagayan na atin pong kinalalagyan sa ngayon sapagkat ito po ang landasin na po natin. Sabihin po natin, ito na ang buhay ko. Laging binabanggit sa aking pamilya at ito na ang ating buhay. Amen. Ito na ang ating buhay hanggang bumalik ang Panginoon. Pag linggo na dito tayo. Pag Wednesday at sa mga gawain na kung saan pinapapunta tayo ng Panginoon upang ihayag ang salita ng Diyos saan man lugar, saan man lumalop, then ito na ang ating buhay. Amen. In Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. And that is supernatural. Hindi kaya ito ng ating sariling talento, kakayanan at gagawain. Kaya nga ito po'y tinawag na supernatural. So we need to embrace it. The word embrace ay nakita po natin sa ating pag-aaral na ito po'y kailangan pong tanggapin. We embrace it, akapin, tanggapin. Ang alin po, ang supernatural grace of God. So ang lahat na kung ano meron po tayo sa ating pong buhay ay biyaya sa biyaya lamang po ng Panginoon. Amen. Yung ating pong ginagawa sa ministeryo, yung ating pong ginagawa sa ating pong trabaho, pag-aaral sa eskwelahan, ating pong pang-araw-araw na buhay. Hallelujah! Kagaya ng in-exhort ng ating kapatid kanina sa ating pong mga pagkakamali, hindi po nais ng Diyos na manatili tayo roon. Ang kanyang pag-ibig ang mag-aalis sa atin. Doon po sa kalagayan na yon, hallelujah, na hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, we fall from grace. Hindi fall na kung saan ay papalayo sa Diyos. Sa ating pong mga pinagdaraanan sa buhay, we fall from the grace of God. Doon tayo babagsak pa rin sa mayamang biyaya ng Diyos. That's why we can move on. We can walk in this life without sin, without guilt, and without condemnation, and without inferiority. Hindi na yung magkakaroon ng tinatawag na mababang pagtingin sa ating pong sarili sa mga bagay na kung saan tayo binibigyan ng guilt at condemnation ng kaaway. So we can always what? Laging nagsasaya, laging nananalangin, at laging nagpapasalamat. So yun po yung mga bagay na natutunan po natin. And through this supernatural, after embracing this supernatural grace of God, naisugpong din po natin ang mga bagay na kung saan patungkol po sa kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi po kayang ibigay po ng anumang bagay. Kaya nga supernatural grace na naman ang ating pong inilagay po doon sa kapayapaan na nais ng Diyos na ating maranasan. Peace that the world cannot give. So we learn that. Amen? My peace I give to you. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun ay supernatural. Hindi kaya itong tapatan ng mga bagay ng anumang nating na-accomplish at pwede nating i-boast sa ating pong buhay because it is only by the grace of God. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pong mga pinagdaanan sa ministeryo, hallelujah, sa kanyang buhay, I am what I am by the grace of God. Amen. Wala siyang pwedeng i-boast, kundi lamang po ang biyaya ng Diyos kung bakit po nagagawa at naabot at meron ako ng mga bagay na ito. Amen. So, ang sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate God. Amen. So, yun po yung kalagayan na sinasabi po natin, we are embracing, amen, accepting what? The supernatural grace of God. At doon po sa bagay na yun, ay naisipong pa rin po natin yung God's provision. At kung ano man po, ng ating po mga pangangailangan, laging naroon po yung provision ng Lord. Amen. So we learn that. Lahat yun. Saan pa rin bababagsak yun? Supernatural grace of God. Amen. Hallelujah. Doon po sa pag-aralan po natin nakaraang linggo, hallelujah, anumang provision, ano naman pong pangangailangan, ando doon po yung supply. Hindi kailanman nagkaroon ng shortage doon sa kalangitan na supply para sa ating pong pangangailangan. Amen?
Ano man pangangailangan po rito, na gusto nating na provision sa ating pong buhay. Ito man ay emosyonal, ito man financial, ito man po ay spiritual. Lahat ng mga pangangailangan po natin, provided na doon po sa spiritual na kalagayan. And my God shall supply, supplier po siya. Amen. And my God, sabi ni Apostle Pablo, shall supply all of our needs according to His riches. Ano yung riches po niya? According to His riches and glory. Ano po yung glory na natutunan po natin? Ang kabutihan ng Diyos. Amen? So, hindi po ito mga bagay-bagay lang, buti pa siya, meron na siyang gano'n, meron ng ganito. Hindi po yun ang riches of His glory. Bonus lamang po ang mga bagay na ito sa temporal na kalagayan sa physical na buhay. Amen? And then the Word of God says, natutunan natin, but seek ye first the kingdom, God's way of doing things. Ano yung God's way of doing things? The Word. God's way of doing things. And His righteousness. Not our righteousness, His righteousness. Ano yung His righteousness? Right standing before God the Father without sin, without guilt, and without condemnation. And that is supernatural grace. Amen? So yun po yung mga nailalagay po sa atin. Kailangan mabago ang ating kaisipan patungkol po sa mga bagay na ito. At alam ko na ang lahat ng ito ay natatanggap natin. Amen? At atin pong maisa sa buhay. Di lamang po tayo narito para sa mga bagay na marinig po natin, karoon tayo ng impormasyon. No. Ang kailangan po ng Panginoon, hallelujah, sa ating pong buhay ay transformation. Ano sa isay ng impormasyon kung walang nababago sa ating ugali, sa ating pong buhay. Amen? So, yun po yung layunin ng salita ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng transformed life. Ang relihiyon, panglabas lang po yan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang kausap niya? Pariseo at Saduseo, hallelujah, at yung mga nakakaalam ng Bible, scribes, ngunit ang sabi niya, sa mga tao na yon ay isang, para kayong mga nicho. Ano ba yung nicho sa atin? Sa Kapampangan, ano ba yung nicho? Nicho rin. Yung libingan ng doon sa nicho rin ba tawag ang ron? Nicho rin? Nicho? Libingan ng mga patay. Ano ba yan? Puro yata, narito. Amy Roses, ano yung nicho? Panchon. Putod. Puntod. Panchon. Sa amin din panchon eh. Sa Caloocan, tawag itong panchon eh. Inahalin tulad ng Panginoong Jesucristo, yung pong mga learned, alam ang batas, alam ang Bible, ng mga Saduseo at mga Pariseo, inahalin tulad sila sa tinatawag na puntod. Ano ang naroon sa nicho, sa puntod? Patay, bulok, nabubulok na mga bagay. Walang buhay. So, yun po yung kalagayan, sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, na bagamat sila po ay, they are all learned. Patungkol po sa Bible, Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kabisado nila na sa edad na 12 taon, alam na nila ang patungkol po sa Pentateuch. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sila po ay parang nasa loob ng nicho. Ano po yung nasa loob ng nicho? Patay. Bulok. Malinis sa labas, bulok sa loob. Masakit, di po ba? Matalinghaga, ang binitawan ng Panginoong Jesucristo, medyo may diin po yun, may sakit. Amen. So yun po yung kalagayan na kung saan walang buhay kung wala kay Kristo. Amen. So kaya natutunan po natin ang lahat ng ito, hallelujah, ay dahil lang sa biyaya ng Diyos, amen, sa kapayapaan, sa provision ng Lord, sa Kanya po, sa katungkol sa kalusugan. Amen. Ang ating pong hinihiling na pinananalangin ng napakarami na kalusugan sa pangatawan, kung yung pong ang nilikha niya ay ang sanlibutan. Walang nagiging problema o banggaan. Amen. The solar system, the universe, na nilikha ng Kanyang mga salita. And how much more yung sistema ng loob ng ating katawan. May sistema rin po dyan.
respiratory system, di ba? Lahat ng nurse, tulungan mo nga ako, ano ba yung mga sistema na yan sa loob ng katawan? Respiratory system, nervous system, lagi ninenervous sa sistema. Ano pa ba? Circulatory system. Ano pa? Ano pang sistema? Maraming. Oh, yun. Digestive system, yung laging gutom, yung bilis mag-digest. So, ang lahat ng yan ay wala naman taong nakalikha nun. Amen? So, may mga sistema na sinasabi po ang mga tao, mga nag-aral, pero yung nakakaunawa talaga at nakakaalam ng buong sistema na yan ay walang iba kundi ang Creator. That's why we need to consult, laging lumapit doon sa Creator patungkol doon sa bagay na yan. Amen? Ngayon, kung hindi po makatagpo yan ang tinatawag po na pananampalataya na agad, nararating po yan. Ninasabi na lang, yung iba po talagang wala pong binatanggap na medisina at ang kanila pong pinaniniwalaan ay sa mga latay ni Jesus, ako'y pinagaling na. Amen? So it is true na merong nararamdaman, but the truth is. So yung true at saka yung truth magkaiba. So we learn that. Yes, it is true na merong nararamdaman, but the truth is, God sent His word and He healed me. By His stripes, I am healed. Finished work. So yun po yung mga bagay na kung saan magbibigay po, hallelujah, ng kakatagpuin din naman tayo ron kung anong pinaniniwalaan eh. Di ba? Gaya po nung na-share po namin, na nag-aaral kami sa Bible School kay Kenneth Hagin Sr., amen. At ang kanya pong asawa, si Oretta Hagin, ay nais po na magpa-opera. Tinanong po ang kanyang asawa, si Kenneth Hagin Sr., at kung pwede siyang magpa-opera. Ngayon, kung tatanungin si Hagin Sr., wala ni isang tableta na pumasok po sa kanyang katawan hanggang nang siya'y mamatay, umuwi kay Lord. Kasi yun po yung pananampalatayanan niya na sa mga latay ni Jesus, siya po'y pinagaling na. Amen. Nag-suffer na siya ng napakahabang panahon sa kanyang kabataan. Tuberculosis ang sakit. Hindi na siya nakatatayo. Ngunit nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Jesucristo, personal. At yun po yung kanyang tinindigan, nung siya po'y binata pa, na walang payat na siya, tinatanggihan na siya ng mga ospital, at doon na lang siya sa bahay at inaantay na lang siya mamatay. Ngunit sa kanyang encounter sa Panginoon, Jesucristo, ng revelation ng salita ng Diyos, hallelujah, ang kanyang pinanghawakan, kaya po, yun ang kanyang pong tinitindigan. Huwag po tayong makokondem sa mga bagay na gano'n, na kung saan, kung hindi pa natin naabot ang level ng kanyang narating. So ano pong, ang kanyang pong sinabi sa kanyang asawa, kung ano ang iyong pinaniniwalaan, kakatagpuin ka rin ng Lord doon. So yung kanyang asawa ay nagpa-opera, at nagkaroon ng kagalingan. Amen? Hindi natin sinasabi na ang mga bagay na yon ay para sa lahat. At yung kay Pastor Kenneth Hagin Sr., I strongly believe na yun ay para sa lahat. Amen? But we need to renew our mind at tinatawag na magkaroon ng personal na kapahayagan. Huwag tayong sasakay lang sa pananampalataya ng iba. Are you still with me? Huwag tayong sasakay sa pananampalataya lamang ng iba. Kaya meron tayong kanya-kanya pong tinatawag na, uy, Lord, salamat po, kapahayagan. Sabi po natin, revelation. Amen? So yung pong revelation na yon ay isang bagay na ikaw at ikaw lang ang nakarinig at nakakita ng katotohanan na yun. At tayo tinatawag puro ang sinasabi ng Bible that you are fully convinced. Fully convinced doon po sa salita ng Diyos na ito'y para sa atin. So, yun po yung supernatural grace of God. Amen? So, ang lahat ng ito ay mahalaga, kaya isa po sa ating pag-aaralan ngayon is the supernatural, embracing the supernatural grace of God, patungkol po sa power na ibinigay ng Diyos sa atin to remember, the power of remembrance. Ito po yung sinasabi pong pag-aalaala, pag-gunita. Amen? Kasi doon po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Diyos po ay hindi po
nagpabaya. At lagi po na may iniiwanan na sinasabing memorabilia o memories. So yun po ipupuntahan po natin na kung saan atin pong balik-balikan, alalahanin ang mga bagay na kung saan ang katapatan ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Amen? So the power of remembrance, the power na kung saan ito po yung kalooban ng Diyos. Tignan po natin yan sa Old Testament and in the New Testament at makita po natin throughout history, ang Diyos po ay nag-iiwan ng alaala sa kanyang katapatan simula pa noon, ngayon, at magpakailanman pa man. So, yun po yung ating tignan. Let's go to the book of Genesis chapter 50. So, we know the story na kung saan ay sa simula po ng pagkakaroon ng covenant ng Diyos, hallelujah, sa isang tao, hindi po siya Hudyo, siya po ay pagano, at ito po ay si Abraham. From the land of Ur. Siya po ay nagkaroon, hallelujah, ng anak, si Isaac, and then si Esau at si Jacob, at natira po ang pangalan lang po ni Jacob, ang binanggit po sa Bible, na pinanggalingan po ng lahi ng mga Hudyo. Sapagkat yung anak po ni Jacob, na kanyang tatay ay si Isaac at ang kanyang lolo ay si Abraham, na nakipag-ugnay sa Diyos. Makita po natin dito, hallelujah, wala mang Bible po noon. Amen. At makita po natin si Abraham, ang sabi lang puro na hindi pananampalataya. Ang sabi ng Bible, because Abraham believed. Hindi po sinabi na mayroong faith si Abraham. Abraham believed and God considered him a righteousness. The righteousness of God. Nagkaroon ng tinatawag na katuwiran. Amen? Ano yung righteousness? Right standing before God the Father. Amen? Si Abraham. Sa kanyang paniniwala, na sa kanyang kalagayan na yon, doon magsisimula ang lahi na nais ng Diyos na, tutubos sa sangkatauhan. So we know the story. Down through the line, si Abraham, sino sumunod? Sino anak ni Abraham? Isaac. Sino anak ni Isaac? Si Esau at saka si Jacob. Amen. But Esau ay pinagpalit ang kanyang birthright kay Jacob. Kaya si Jacob ang nagkaroon ng tinatawag na blessing ni Isaac. At si Jacob ay lumayo at nagkaroon ng 12 anak. Amen. Tinawag po na the 12 tribes of Israel. Yung pangalan po ni Jacob ay pinalitan ng Israel. So, alam na po natin yon, okay? So, habang bumababa po tayo dun po sa aklat na ito, hallelujah, dun po nanggaling ang kanyang anak, isa sa kanyang anak na si Joseph. We know the story. Amen? Paborito ni Jacob, sino po? Si Joseph. Yung kanyang pagiging pagpapakita ng favoritism ay masyadong obvious. Maganda ba naging resulta ng mayroong paborito sa mga anak? Dapat pantay-pantay. Kung mayroon man natatangi, huwag namang masyadong obvious. So yun po yung nangyari kay Joseph. Sa sobrang nakita nilang paborito to masyado ng aming tatay, ay kanilang pinagplanuhang patayin. Ngunit hindi po natuloy yung pagpatay, nilagay na lang siya sa balon, and so on the story, ay nagpatuloy. So siya po ngayon, hallelujah, napunta sa Ehipto. Amen. So yun po yung kwento. And then to make the story short, nag-edad po si Joseph. Siya po ay nag-edad ng katalinuhan ng Diyos ay sumakanya. Amen. God was with Joseph. That's why he is so prosperous. Bakit po? Sa panahon ng hindi magandang kwento ng kanyang buhay, hindi siya iniwalayan ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Pangit man ang kwento. Ating po mga nakaraan, ngunit magpapatuloy tayo, walang nakakaalam
na mga mangyayari sa ating pong buhay, kundi yung Creator natin. Huwag lang tayong magkukwit, huwag tayong mag-give up. Sapagkat una, ano natutunan natin? 3 bagay last week. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pangalawa, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Amen. Pangatlo, ang Diyos ay doon nagkaroon ng problema kay Jacob. Sa kanyang 12 anak, masyadong obvious yung kanyang pakikipag-pabor na binibigay kay Joseph. Anyway, siya po ang naging kasagutan sa problema na darating na famine doon po sa Ehipto at din po sa mga Israelita. Amen. Masyado na pong hindi magiging maganda ang pangyayari. So nagkaroon po ng pagpapatawag ang Parao tungkol doon po sa na kanyang napanaginipan, ngunit walang makapaghayag ng napanaginipan ng hari na hindi siya nakakatulog. At mayroon po nagkwento na mayroon pong isa po roon sa kulungan na nakakapag-usap sa Creator, sa Diyos. At siya'y pinatawag at naipaliwanag doon po sa Parao ang mga mangyayari, taon ng kahirapan, taon ng pag-iimpok. Amen? At pagdating ng famine, ng salot na yon, mabubuhay sila sa ganong kalagayan na darating. So, meron pong wisdom doon. So, yun po yung tinaanan po ni Joseph. Okay? So, let's go down sa Genesis chapter 50, verse 25 hanggang 26. Hallelujah. So, we know the story na lumantad po ang katotohanan na bandang huli ay si Joseph ang naging daan din po upang hindi po ganun kaapektuhan ng mga Israelita. Yung lahi po nila Jacob, yung kanyang tatay, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kababayan. So sila po ay lumalapit kay Joseph. Hindi po nila alam na si Joseph na iyon ay ang kanilang kapatid. So to make the story short, natatakot ang mga kapatid na dahil namatay na si Jacob, nagsama-sama na sila, ay baka sila ay gantihan nito si Joseph. Ngunit nagkaroon ng pangako si Joseph na siya ay magpapatawad. At siya po ay nagkaroon na po ng pag-iidad dito. Okay, sa Genesis 15 na po tayo, bababa na po tayo, napakayaman po ng kwento na yun. But punta muna po tayo rito sa tinatawag po nating aalalahanin. Okay? So pagkatapos ng pinasumpa ni Joseph ang mga Israelita, sinabi niya, ipangako ninyo na kung papaalisin na kayo ng Diyos, saan po ang lugar yon? Sa Ehipto. Dalhin ninyo ang mga buto ko pag alis ninyo sa lupang ito, sa Egypt. At namatay si Joseph roon sa Ehipto sa edad na 110 taon. Inimbalsa mo siya at siya inilagay sa kabaong. So ito po ay tinupad ng mga Israelita. Okay? Na kaya pagdating po ng Exodus chapter 1, verse 6, ininong ko na lamang po, hallelujah, sa verse 6, ang sabi riyan, dumating na ang panahon at namatay na si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang lumipas ang kanilang henerasyon, verse 8, ano yun? At lumipas na ang kanilang henerasyon. So namatay na si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid. Sino yung lahat ng kanyang kapatid? 12 tribes of Israel, di po ba? So namatay na yung mga ninuno na yan, yung mga ating pong ninuno, at ngayon, nagkaroon na ng bagong hari sa Ehipto na walang kasunod na verse 7. Verse 8. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari sa Ehipto na walang alam
tungkol kay Jose. Kita niyo ang epekto kung hindi po magkakaroon ng memorabilia o pagpapaalala na kung meron pong pumalit na hari, just imagine walang alam tungkol kay Joseph. So hindi po nailipat ang kasaysayan, ang kabutihan, at kamanghamanghang gawa ng Diyos doon po sa mga Egyptian at dito po rin sa mga Israelita. So yun po yung atin pong nais ilipat na kung saan kaya tayo narito ay meron tayong dapat mailipat sa ating susunod na henerasyon. Kaya ngayon nagkaroon ng bagong hari sa Ehipto that even the Egyptian na binigyan ng pagpapala ng Diyos dahil po sa kanyang hallelujah, lingkod na si Joseph, na pagpala ang mga sa mundo. Egypt is a type of world or system. Sistema ng mundo, kasalanan is a type ng Egypt. At ang mga Israelita ay ang bagong kalikasan, bagong henerasyon, bagong mamamayan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung types and shadow na sinasabi po ng Bible. Amen? Na napapagpala ang mundo dahil po merong anak ng Diyos sa lugar na yon. Joseph was with God, kaya napagpala rin ng Egypt. Ngunit nakalimutan ito ng Egypt. Kaya yung sabi ron, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Joseph. So we know the story na kung saan ang kasunod nito dahil walang alam kay Joseph, sa kanyang relasyon ni Joseph sa Diyos, apektado ang susunod na lahi. Kaya doon po nagkaroon ng tinatawag po na 400 taon na ang mga Hudyo ay naging alipin sa Egypt. Nasusunod po ba natin? So, ang sumama lamang po kay Joseph pabalik sa Ehipto ay 70. 70 lang po sila noon. At napakabilis pong dumami, kasama po yung mga kapatid ni Joseph. Okay, so yung si Joseph, namatay na lahat sila ngayon. Okay, so ang pagkakamatay na yon ay wala pong nailipat na alaala, pagtuturo doon sa susunod na henerasyon. Nasusunod po ba natin? Kaya, pupunta tayo na sa tinatawag po na the power of remembrance. Dahil kung nakita po nila ang kahalagaan po ng pag-alala sa kabutihan at pag-iingat ng Diyos, hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi pati rin po sa Egypt, ay dadakilain ang Diyos ng may likha ng langit at lupa. Amen? So, and then, ano kasunod po nito? Then, 400 years, after 400 years, dahil na-insecure ang mga Egyptian, dumadami sila. Amen? Dumadami kahit na anong gawin. Kaya yung sumunod na hari ay sinabi po roon, ang lahat ng kumadrona, pag ang babaeng Hebreo ay manganganak at ang kanyang anak ay lalaki, papatayin. Okay? So yun po yung kautusan. Ngunit ang sabi ng Bible, dahil ang mga kumadrona na yon ay may takot sa Diyos, hindi po nila ginawa yon. Nung sila po ay pinatatawag ng hari, sabi nila kasi iba po ang kalakasan ng katawan ng mga Hebreo kaysa sa mga Egyptian. Kaya papunta pa lamang kami roon ng anak na. Alam niyo ba ang pangalan nun? Dalawang na binanggit na kumadrona. Dapat, alam mo yun, Pearl. Si Pua yun, at saka si Stepa. Si Pua. Ayun, dalawa. May tip na ako sa iyo. Kumadrona. Binigyan ng pangalan yun. Okay, so, di natin pupuntahan yun. So, yun po yung nangyari na kung saan sa sobrang, hallelujah, bilis na dumadami ang mga Hudyo, mga Hebreo, nagkaroon ng insecure ito pong mga Egyptian. So, ginawa sila ngayong alipin. Imagine, 400 years. Bakit po? Walang alam tungkol sa relasyon ng Diyos kay Joseph. Kaya mahalaga po ang patutuo ng bawat isa sa atin.
nalilipat sa ating anak, apo, at kaapo-apuhan na makita sa atin mismo na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Otherwise, magiging alipin yan ang sistema ng mundo. Alipin ng pera, alipin ng ambisyon, alipin ng anumang mga bagay na kung saan magpapahirap sa lahi na ito. Kaya sinasabihan po natin, hallelujah, lalo-lalo na yung mga ama ng tahanan. Hello, mga ina at mga anak na rin. Makinig kayo. Amen. Amen. Kaya yun po sinasabi natin dito. Sayang ang panahon kung tayo pupunta lang dito tapos wala rin naman po tayong laleng. Hindi po ganoon ang layunin ng Diyos about isa po sa atin. Amen? Nabasa natin dahil walang alam tungkol saan. Hindi kay Jose, kundi ang kapahamak, ang Egypt, at ang mga Israelita. Anyway, let's move on. So, nagpatuloy po ang relasyon, ang tinatawag na ang pagpapaalala ng Diyos. Kaya yung sinabi po ron sa binasa natin, di ba, dumating ang panahon na namatay na si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid, nagkaroon ng bagong hari na ron, at doon sa Genesis 15 na sinabi, ipangako ninyo na kung papaalisin na kayo rito ng Diyos. Balikan nga natin yung Genesis 50 bago tayo pumunta sa Exodus 12. Pagkatapos, pinasumpa ni Joseph ang mga Israelita. So may lahi na, may mga pamilya na yan. Sinabi niya, ipangako ninyo kung papaalisin na kayo rito ng Diyos. So hindi nais ng Diyos na nanatili ang mga Hudyo sa Ehipto. Iba ang Diyos doon. Napakaraming Diyos na dinigma ng Panginoon. Winasak niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga tao. Yung tinatawag na 10 plagues. Natandaan natin yon, yung 10 na 10 plagues na tinalo, ginapi ng Panginoon doon po sa ano. Actually, pwede naman lumaya ang mga Ehipto doon, hindi po ba? Ang mga Israelita doon po sa Egypt ng isang beses lang. Bakit kailangan yung 10 ay kailangan panggapiin? Sapagkat isa-isa yun na pinakita ng Diyos na hindi mananagumpay sa totoong Diyos. Amen? Kaya nagkaroon po na tinatawag na aalisin na kayo rito ng Diyos. Dadalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito. Saan yung lupain na yon? Sa Egypt. Okay? So hindi kalooban ng Diyos. Nandun tayo sa Egypt. So Egypt is a type of sin. Okay? So yun po yung sinasabi ng Bible. Kapagkat wala po roon ang tunay na Diyos na pinaniniwalaan ng mga nasa Ehipto. Nasa kanila lang lahat ang tinatawag na sistema ng mundo, kaalawan ng buhay, at mga bagay na kung saan, hallelujah, na hindi nila papansinin ang Creator. Sapagkat lunod na lunod sila at tinatawag na kaalaman dito lamang po sa panlabas na kalagayan. Amen? So Exodus chapter 12. Alis na sila. So meron kayong aalalahanin. So meron pong pang-araw-araw na ginawa ang Diyos para maalala ang kanyang kamangha-manghang gawa. Sabihin po natin, alalahanin. Nung panahon ng pandemya, ay isa sa mga ginawa po roon ay yung kapitbahay namin lagi nagpapatugtog ng mga oldies but goodies. So instead na napopokus doon po sa mga report na bilang ng mga namamatay, napokus po siya roon sa mga awitin na nagpapaalala ng kanyang kabataan. Ng mga panahon na yon. Kaya meron po mga oldies but goodies na mga awitin. Mga awitin na nagpapabalik ng alaala ng mga hindi natuloy na pag-ibig. Mga ganon. Diba? So, kasi yung focus mawawala. Merong ibang aalalahanin. Nasundan po ba natin? May mga bagay na kung saan focus natin ay naroroon, ngunit dahil sa memories, naiiba ang ating pong focus. Kaya yung po ay ginawa ng Panginoon, even the Old Testament, mawala ang focus ng mga tao sapagkat napakahabang taon, for 400 years,
ang mindset ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ay alipin. Kawawa. Walang magawa. Amen? Nakikinig ba tayo dyan? Amen? So, yun po yung kalagayan ng buhay natin na kung saan, before na tayo po ay na-born again, alipin tayo ng ating pong buhay na nalatunan kay lolo, kay tatay, na hindi nakatindig sa salita ng Diyos. Kaya kailangan magkaroon ng pagbabago. So, ano po ang pinakita po roon sa Bible, sa Exodus 12 verse 14. Dapat niyong tandaan na ang araw na ito, ang araw na ito, magpakailanman. Ipagdiwang niyo ito taon-taon. Punta muna tayo sa yearly. Sa taon, na taon-taon, ito'y aalalahanin natin. Ano yung alalahanin na yan? Bilang pista ng pangangaral, pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito ay dapat yung sundin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ano po yung tuntunin na yan? Yan po yung Passover lamb. The Passover na alalahanin nila nung sila po ay lumabas sa Ehipto. Ano yung Passover na yan? Yung pong pintuan ng lahat ng mga Israelita dahil natapos na pong gapiin lahat yung Siyam ng mga Diyos-Diyosa ng Egypt. Yung panghuli ay yung pong tinatawag po nila na Diyos ng Egyptian na siyang bumubuhay daw po sa patay. Kaya ang unang namatay ay yung panganay na anak ng Parao. Ngunit ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay hindi nabuhay yung anak ni Parao. At ang lahat ng panganay doon po sa Egypt, patay. Pati lahat ng panganay na hayop, patay. At nung yun po ang huling naranasan na ng tinatawag po ng Parao, doon na po pinawalan ang mga Israelita. Okay? So yun po yung tinatawag na pagpapahid na sinabi, sabihin mo sa aking mga tao, na lagyan ng dugo ang ng hayop, ng tupa, ang mga kanila pong mga hamba ng pintuan ng kanilang bahay. Lahat ng mga Hebreo ay nilagyan ng dugo ang pintuan. At nang dumating na po ang gabi, yung sinasabi po na angel of death, dumating na po doon sa Egypt. Ano po ang nangyari? Lahat ng meron pong dugo doon po sa hamba ng kanilang bahay ay nilampasan. Yun po yung Passover. So that is a memorial. Alalahanin po yung sinasabing, tandaan nyo ang araw na ito, magpakailanman na ipagdiriwang nyo ito taon-taon. Hanggang sa ngayon, dinigdiriwang po yan sa Israel. Yung Passover. Yung paglampas ng kamatayan. Sa tinatawag lang lahat ng may dugo ng tupa doon po sa poste ng kanilang bahay. Na nagsisigni, may nagpapaalala, yung po'y larawan o type ng sinasabing dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa sino man na dadaanan na yon ng kamatayan, kung makikita ang dugo na yon, lalampasan siya ng kamatayan. At ang lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, tinanggap ang pangyayari na yon na nagsisa kanilang kalagayan, ay nagkaroon ng bahid na sabing dugo ng Panginoong Jesucristo. Without the shedding of Jesus' blood, there is no remission of our sin. Dadaanan po tayo ng kamatayan, ngunit ang sinong mamatay, bagamat siya'y namatay sa katawan, ay muling mabubuhay. Yun din po ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay memorabilia na dapat alalahanin taon-taon. Amen? At isa pa na kung saan, hallelujah, na nangyari po dun sa aklat po ng Joshua, kaya gagawin daw po ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Napakahabang panahon na po, ilang libong taon na po. 2,000 taon ng mahigit. Mula ng ating Panginoong Jesucristo, 2,000 taon mahigit. Sa panahon po ni Haring David, 2,000 taon papanik hanggang doon po sa panahon ni Abraham. So, 6 na po yan.
2 years, tinatawag po yun, 2,000 taon, 2,000 taon pagdating po sa paano ng templo, 2,000 taon panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa ating kapanahonan, 2025 years ago. Hallelujah. Inaalala pa rin po ang tinatawag po ng Passover. Okay? Huwag daw po yang kalilimutan. Isa pang ginawa po ng Panginoon sa Old Testament, dun po sa aklat ng ni Joshua. Pagkatapos po na mamatay na si Moses, sino po ang pumalit? Sino pumalit kay Moses? Sige. Si Joshua. Yun. Joshua. Amen? Joshua. Now, Moses was dead. Ikaw na maglilid, Joshua. 2 milyon mahigit na Hudyo na lumabas sa Ehipto. Okay? So ano po ang nangyari sa panahon ni Moses? Lumabas sila ng Ehipto, 2 milyon na tao lumabas at nakasaksi ng himala ng Panginoon. Now we know the story. Lumabas sila sa Ehipto, walang-wala, pero nung lumabas sila, bit-bit nila ang mga ginto ng mga taga-Egypt. Lahat ng dala ng mga Israelita. Amen? Pinalaya na ng Parao dahil po lahat ng Diyos nila natalo. So nung humayo na sila, nakita nila, dagat na pula, bumuka. Amen? Yun ang the story. Di ba ba? Pillar of fire sa gabi para hindi matusta, manigas sa lamig ang mga Israelita. Then clouds para hindi po matusta sa init ang mga Hudyo. 2,000 po yun mahigit. Are you still with me? Napakalaki nun. Napakadaming papakainin. Pero ting umaga, meron silang manna from heaven. Meron pang karni, 3-pit, ang sabi ng Bible, ang hinahawi ting umaga. Kakain kayo, pero huwag kayong magtatago para kinabukasan. Dahil meron na naman para bukas. Kasi pag tinago nyo yan, mapapanis lang yan, at makikinin nyo, hindi magiging pagpapala sa inyo. So ano pinapakita roon? Ang dependency natin kay Lord, araw-araw. Amen? Ano po yung tinabi pa puro na alalahanin? Yung ika-7 araw, huwag kayong mag-iimbak. Yung ika-6 na araw, pwede kayong magsobra ng iimbaking na pagkain ng mana. Dahil yung 7th day, magpapahinga kayo. Ito ay inyong alalahanin. Ano yung alalahanin na yon? Sabbath day. 6 na araw magtatrabaho. Ano yung trabaho? Ano yung trabaho? Kumain. Trabahuhin yung mga pugo ron, yung mga karne ng pugo. Trabahuhin, kunin yung pagkain. Hindi kayo ang kanilang pansapin sa paa for 40 years, hindi nga raw napudpud. Wala ni isa nagkasakit for 40 years. Amen? Merong tubig. So anong tatrabahuin? Anong trabaho lang nila ron? Nakita niyo po ba ang buhay noon, ang Panginoon ang nangunguna sa kanila? Kahit reklamo ng reklamo. Amen? Bakit? Wala pa yung 10 Commandments, yung batas. Ang Diyos po ay naroroon. Napapala. Nasusundan po ba natin? Ngunit ang mga tao pa rin ay laging nagre-reklamo. Sabi ng Panginoon, alalahanin ito. Amen? So nagkaroon ng Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, yung arko na binubuhat, di po ba? Inilagay po roon yung mana sa loob ng arko. Ano pa ang nasa loob ng Ark of the Covenant na kanilang aalalahanin? Yung tungkod ni Aaron. Imagine po
nagsimula ang ministry ni Aaron at saka ni Moses at the age of 80. 80 si Moses. 83 si Aaron. 40 years old siya nung nasa Egypt si Moses. Lumabas siya sa Egypt, sa lahat ng kanyang natutunan, na lahat ng kaisipan. Then 40 years doon po sa wilderness, nakausap ay ang Diyos. Para mabago lang ang kanyang 40 years na nailagay sa sistema ng mundo sa Egypt. And Moses forsake all, sabi ng Bible, ang kanyang natutunan doon sa Ehipto. At ang kanyang natutunan for 40 years, doon pa lamang siya humagot sa panawagan ng Lord. Amen. Ayaw pa nga niya eh. Sabi ng Lord sa kanya, sige, ito si Aaron. 80 at saka 83. Sino yung gusto magpastor dito ng 80 years old na? Amen. Praise the Lord. Wala pong age limit dyan. Wala pong ano dyan. Ang issue po dyan ay, yes, Lord. Amen. So ano po ang nandun sa Ark of the Covenant? Remember, pag sinabi pong Ark of the Covenant, yun po yung katagumpayan ng Israelita sa anumang kanilang haharapin. Sa loob ng Ark of the Covenant, we know the Ark of the Covenant, di po ba yung binibitbit nila? Amen? Yung na inilarawan ng Diyos kung anong dapat gawain sa itsura noon. Nantay ng ginto, presensya ng Diyos, dalawang anghel na nakakover sa Ark of the Covenant. At ito po yung sinasabing, ang presensya ng Diyos ay naroon. Naroon yung mana. Ano yung mana? Pagkain ng Israelita. Just imagine, isang araw lamang, kinabukasan, sira na, panis na, huwag kang kukuha ng sobra. Pero sa loob ng Ark of the Covenant, kailanman hindi nasira ang mana. Bakit po? We know, the New Testament, sino po yung mana from heaven? Binigyan kayo ni Moses ng mana from heaven. Pero binigay ng Diyos sa inyo ang tunay na tinapay ng buhay. At yun ay ako, ang sabi ng Panginoong Jesus. So, mana from heaven ay mismo ang ating Panginoong Jesucristo. The day that we got born again, na tayo na born again, ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Hindi nasisira. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. So ano po yung laman ng Ark of the Covenant? Mana, hindi nasira. Tungkod, hindi nakasugpog sa lupa para magkaroon ng ano yung buds sa Tagalog? Ubod. Meron pong umuusbong. So wala pong kamatayan doon po sa tungkod na yun, pangunguna. Di po ba? Nangunguna. Ano pa yung nado doon? Yung tablets of stone. Yung 10 utos ng Diyos na inukit sa bato na nadurog. Nandoon po sa loob ng Ark of the Covenant. Yan po yung kinatatakutan ng lahat ng kalaban ng Israel. Pagbitbit na nangunguna na yan kung saan bansa sila pupunta. Are you still with me? So yun po yung kalagayan na yun ng mga Hudyo na kailanman ay huwag kalilimutan. Ando doon ang kanilang paniniwala. Pagkasama nila ang Ark of the Covenant, kahit na ilang pang mga bansa na magsama-sama, hindi kailanman nagapi ang bansa ng mga Hudyo ng Israelita. So, yun po yung sinasabing alalahanin. Ayan, nung namatay na si Moses, ano po ang nangyari? Nailipat kay Joshua. At ito na yung kwento rin. Sa Joshua chapter 4, 6 and 7. So yung nangyari pong paghati sa dagat na pula, nangyari rin po kay Joshua. Nung tatawid na sila sa Jordan River, amen, patungo sa Canaan, sa Promised Land, ano po ang nangyari? Nahati rin po ang river, ng Jordan River. Okay? So pagdating po sa gitna roon, nauna ang Ark of the Covenant, nagtayo po roon ng tinatawag po ng mga bato ang bawat isang nagre-represent na tribo. Yung 12 tribes of Israel uli, nagdala ng kanilang bato at nilagay po doon sa gitna ng Jordan River. Dahil tatawid ang mga Hudyo.
With me? So, yun po yun. Ang sabi riyan, sa verse 6, gawin ninyo agad itong monumento bilang alaala. Bilang ano po? Remembrance. Alaala sa ginawa ng Panginoon. Inalis na po sila roon sa Ehipto, patungo na sila sa lupang pangako. Sa darating na panahon, kapag magtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng batong ito, so merong bato roon, tatanungin ng mga susunod na henerasyon, bakit po meron kayong bato? Next verse. Sabihin ninyo sa kanila, huminto sa pagdaloy ang ilog ng Hordan nang itawid dito ang kahon, the Ark of the Kasunduan, the Ark of the Covenant ng Panginoon. At ang batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel. Pansamantala, magpakailanman. So, may mga bagay na kung saan tayo po ay naranasan sa kabutihan ng Diyos. Sometimes, madali tayong makalimot. Kaya, meron pong tayong titingnan na mga bagay na ating pong alalahanin. Kanina, nung inaawit po yung iniwan niya ang 99, hinanap ang isa, alaala. Mga bagay na kung saan pinagdaanan sa buhay na kung saan ay parang gusto ko nang mag-quit, gusto ko nang mag-give up. Ngunit dahil meron akong naalala na kabutihan ng Diyos. Alaala eh. Mawawala yung focus doon. Maaaring ang mga Israelita ay pagal na. May mga bagay na kung silang naari na kung saan ay mga gustong mangyari sa kanilang buhay. Ngunit pagal na sila. Meron silang aalalahanin. Tatanungin ng mga anak, ano yung nakita nila na meron dong mga batong pinagpatong-patong. Sabihin niyo, ang mga bato na ito ay isang alaala. Sabihin natin sa ating mga anak, nung may mga problema tayo sa pananalapi, totoo ang Jehovah Jireh. Anak, nung panahon na kung saan dumaan ang COVID na yan at maraming namatay. Kaya meron akong tinabiro face shield, face mask, tapos yung ating mga para lumabas, makalabas ng, ano tawag doon? Vaccine card, di ba? Tinabi ko lahat yun. Nandoon po yun sa aking yung naming card namin. Para pag nagtanong si Luke, yung mapapangasawa ni Luke, ano si Luke? Para pagdating ng panahon na si Earl ay nagbinata na at makita niya, ano po itong parang face shield, face mask, face shield, tas may ID ka pa, hindi ka makalalabas ng barangay at mapupunta sa ina kung wala ka nun. Ano nga sabihin ko sa kanya? Na, yung panahon na ito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yung panahon na yan, maraming mga namamatay, ngunit lagi nating dinideklara ang Psalm 91. Anak, tandaan nito na ang Diyos natin ay hindi magpapabaya sa atin. May mga memorabilia. Merong babalik tayong alalahanin. Marami tayong pwedeng balikang alaala. Para saan yung alaala? Yung focus kasi ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi tayo ma-focus sa alaala ng kabiguan, ng kamalian, ng mga bagay na kung saan magbibigay ng guilt at condemnation. Ngunit alahanin at memorabilia na ito na minsan ang Diyos sa yugto ng ating buhay, hindi tayo pinabayaan. Hindi natin alam kung paano tayo makapag-aaral. Hindi namin alam kung paano kami makapag-aaral ng magkakapatid. No? Paano kami makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi namin alam saan kami kukuha ng baon. Hindi kami alam kung paano ang buhay sa araw-araw.
Pag nakakailangan ng pagkain, magbebenta kami ng gamit, bibili ng binatog. Alam niyo yung binatog? Ang sarap nun. Pero kung araw-araw binatog, tanghali, gabi, kinabukasan, itsura pa lang ng binatog. Pwede ba? Iba na lang. Diba ba? Noong mga panahon na yun, ako paano nga? Yung rejection, yung paano na ako? Paano na ang mga bagay na ito? Nawala ng trabaho, napaksak ang negosyo, so on and so on. But God is so good. Memorabilia. Meron tayong babalikan. Naalaala na ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Amen. So yun po ikasunduan sa Biblia. Lalo doon presensya. Ito yung presensya ng Diyos ang kanilang ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay lagi po nagbibigay sa kanila ng katagumpayan. Amen. Kaya lagi raw pong alalahanin, lagi ninyong tandaan, alalahanin ninyo, lagi ninyong tandaan. Alalahanin po natin. Tayo na may relasyon sa Diyos. Kailanman na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. So, tandaan po natin ang katapatan ng Diyos. And let's celebrate His goodness. Meron ba kayo naalala ng kabutihan ng Diyos? Amen? Natanong ni Heart Faith ng mga nakarang araw, paano po kayo? Paano niyo po ako? Wala na makitrabaho ni Mama. Paano ginagawa niyo sa pera? Paano? Tayo meron ka, bakit? So, yun po yung aming tinuturo sa aming susunod na henerasyon. Patuloy sa aming mga anak, sa aming mga apo, kaapo-apuhan. Amen? Ang Diyos ay, hindi kami perfect. Sabi nga ni Pastor Rema yung mga tao sa mundo, ano ba sabi ni Pastor Rema? Naghahanap ng perfecto, pero yung perfecto, pinatay nila sa krus. Paano natin, yung mga tao naghahanap ng perfecto, yung perfecto pinatay. Wala nang perfecto siya lang si Jesus lang pinatay. Para lahat ng manampalataya kay Jesus ay maging perfecto sa spiritual na kalagayan. Walang makagagawa ng mga bagay sa supernatural. We cannot even embrace or accept the supernatural. Even the revelation ng salita ng Diyos para sa ating susunod na lahi. Hindi magagawa sa sarili mong lakas ito. It is only by the grace of God. Kaya maililipat natin ito na magsisimula sa atin. Amen. Narin po ba tayo sa pag-alala sa ating Panginoon? So, yun po yung, anak, ang lahat ng yan, Rasya lang ng Diyos. Kasi, sabi ng Bible, di ba? Don't try to figure out everything on your own. Anak, mapipigure namin, paano kung mag-touch may bayaran sa eskwela, 100,000, paano? 70,000, paano nga, anak? Hindi ko rin alam. Sa mga pangangailangan, laging timing si Lord. Amen. Ang bahagi lamang po natin ay maniwala. Hindi ko alam paanong paliwanag, hindi ko alam paano. Ngunit ang alam ko lamang, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi kumakalimot. Ibang 1,000 generation na po pinag-uusapan natin ito. At hindi nagtatangi. Kaya anong laman ng wallet natin, kung anong inabot nating edukasyon, kaya anong ating panlabas at kalagayan sa physical, in the natural, ang Diyos ay hindi nagtatangi. At kung mayroong pangangailangan at mayroong sitwasyon na ating pong kinalalagyan, hindi tayo mananatili sa ganoong kalagayan. Kung mayroong pangangailangan, hindi ka mamubuhay sa tinatawag po na laging may pangangailangan. May pangangailangan na nangyayari po yan. Pero yung sinasabing pagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, God is able and God is willing. Amen? Ang Diyos po ay hindi kailanman nagkaroon ng shortage ng provision. Dahil siya po ang supplier. Amen? So yung sa construction, ang gagawin lang po ng mga gumagawa, nagre-request.
ng supply ng kanilang pangangailangan. At sila'y gagawa. So, ang gagawin ngayon ng magmamayari, magsusupply. Hindi problema ng labor ang kanyang gagawin. Ang kanya lamang gagawin, hihingi ng supply. Amen? Sino po ang supplier natin? And my God shall supply all of our needs. So, meron po ba tayong needs? Araw-araw may needs. Si Lord hindi naghuminto ng pagsusupply. Amen? Ang ating gawin lamang po ay, Lord, here I am. Thank you, Lord. Glory to God. Now, let's go to the New Testament. Patungkol po sa pag-aalala. Hallelujah. Sa Corinthians, Luke chapter 22. Bago tayo magpunta sa Corinthians, na pinagpatuloy po ni St. Paul, ni Paul. Sa Luke chapter 22, ito po ay kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya namamatay dito, nalibing at muling nabuhay, umupo sa kanang luklukan ng Ama at diniklara niyang it is finished. Hindi pa po. Pagkatapos kumuha siya ng tinapay, nagkaroon na po ng ito pinatawag na Last Supper ng Panginoon kasama yung disciples. Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, inati-hati niya ito at ibinigay sa kanila, the 12 disciples. At sinabi niya ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala. Do this in remembrance of me. Anong aalalahanin? Yung katawan ng Panginoong Jesucristo na mapabayubay sa krus ng Kalbaryo, ibibigay niya ang kanyang buhay. The next verse. Okay. Kasunod pa rin yung inumin na. Okay? Pagkatapos ng gawain na yon, yun naman pong inumin. Alalahanin, meron ba tayo dyan, Twen? Kasunod niya? Wala. But anyways, sabi niya ron, tinaas niya ang kopa ng Diyos, ang iinumin na yon, at sinabi niya, ito ang dugo na na magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang aking bagong tipan. This is a new covenant in my blood. And do this, pag inom na yun, in remembrance of me. So dalawa po yung binanggit po ro na alalahanin. Tinapay at ang dugo ng Panginoong Jesucristo. So yun po yung memorabilia. Na kung saan, kung meron tayong mapopokus sa tinatawag na kasunod no na pagdurusa ng ating po, makikita ito kasi ng mga disciples na mangyayari sa susunod na mga araw. Ang pagdurusa at paghihirap ng katawan ng kanila pong Panginoon, ng Panginoong Jesucristo. Sinabi na ng Panginoon in advance ang mangyayari. Okay? So, every Sunday, meron tayong narinig na salita ng Diyos na ibinibigay sa atin in advance. Bago pa lang mangyari ang kasinungalingan ng demonyong si Satanas. Whether ito man ay sa sakit at karamdaman, ito man ay patungkol sa pangangailangan, ito man ay pinansyal na pangangailangan, mga sandali na kung saan mahalagang didesisyonin sa ating pong buhay. Merong salita ng Diyos na ibinibigay every Sunday. Kaya sabi niya, bago pa lang mangyari ang mga bagay na ito, di ba sinabi ko na ito sa inyo? Bakit sinabi niya ang mga bagay na ito? Ito ang inyong alalahanin. Sa pagdating ng araw na yon, meron tayong tinatawag na paghahanda. Sabi nga ng Boy Scout, ano yung ibig sabihin para sa Boy Scout? Laging handa. Di ba? Ang lagi pong handa ay yung alam niya kung ano ang identity niya kay Kristo. Siya ba ay anak na minamahal ng Ama? O isang orphan na walang nagmamahal sa kanya? Or alipin? So, makita natin yung isang memorabilia. So, every time na we partake our communion, hindi bahagi po ito ng programa lang. Every time na tayo magpo-communion, laging pinopokus po ng nais ng Diyos na i-focus natin
sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang katawan at ang kanyang dugo, hallelujah, ang ating pong focus. Ang salita ng Diyos. Amen. Natutuwa po kami kanina doon sa pakikinig namin ng mensahe ng ating pastor doon po sa sa Dasmariñas, si Pastor Mao, yung pumalit po na inilagay po ni Pastor June doon po sa Dasmariñas, Cavite. At yung mensahe na narinig nyo, yung pong natuturo ko, narinig ko sa kanya. Patungkol sa Revelation 19, and Jesus' name is called the Word of God. Pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo po ay iisa. Ayun. So nakakatuwa lang po na marinig po yun. At ganun din po kay Pastor Manny sa Dubai. Tingnan rin po ako, narinig, parang nakikita ko yung sarili ko. I am blessing the city. We are blessing the city. Amen? Blessing the field, blessed coming in, and blessed going out. We are above only and not beneath. We are the head and not the tail. We are lenders, not borrowers, and we can do all things through Christ who strengthens. And we are more than conqueror. So, our Lord Jesus. Sabi ko, parang ako yun Ang Diyos kung ano yung ginawa kay Moses, hindi nang ginawa kay Joshua. Matindi po ang binitawan ng Panginoon kay Joshua na nangangayaw-ngayaw na. Magpakatatag ka at maging matapang ka at magpakatatag. Kung ano ang ginawa ko kay Moses, gagawin ko rin sa iyo. Hindi kita iiwanan, hindi kita marinig mo yun mismo sa tinig ng Panginoon. So kung babasahin po natin yung Book of Joshua, kaya yung po'y patuloy na pinalalahanan siya lagi, magpakatatag ka. Be courageous, be strong and be courageous. Bakit lagi sinasama yun? Bakit sinasama yun lagi? Bakit pinapaalala yun? Dahil kung hindi natin po aalalahanin yung sinabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo magkaroon ng pagkatakot. Are you still with me? Mababagabag tayo kapag tayo po ay wala sa mga pangako ng Diyos. Amen? Kaya, pagdating sa Korinto, inulit po uli ito ni Paul. Kung anong natutunan doon, di ba? Alalahanin niyo ito hanggang sa lumipat na henerasyon. Hanggang ngayong 2025. Ginagawa pa rin natin ito hanggang dumating ang panahon. Hallelujah. Sa lahi ni Ern, ni Luke, at ni Yuan, at ni John, at saka ni Marcos, at saka ni Yuan, at saka sino pa yung nandiyan dyan? Si Sher, si Chassis, si Tan, sino? Si Sam. Asan si Sam? Wala yata ngayon, ano? Si Abia, si Marcos, Amen. Si Dute, Amen. Andiyan pa ba tayo? Lahat sa ating lahi. Mag-i-enjoy po ang ating lahi. The generation of the upright is blessed. Wealth and riches are in our family. Amen. Pangako from generation to generation nyo, huwag natin pagdudahan. Now, Corinthians 11:24. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ni Apostol Pablo, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Parehong-pareho na sinabi ni Jesus dun po sa Hallelujah, di po ba? Sa ating binasa sa Luke 22. And then, ginawa uli ni Paul. At ating ginagawa rin ngayon. Di po ba? Totoong salita ng 1,000 generations. Glory to God. Next verse, 25. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito, ang bagong kasundo, ang pinagtibay ng aking dugo. Ang covenant na ito, pinagtibay ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung okay na yung old covenant, bakit magkakaroon pa ng tinatawag na bagong kasunduan? So yung old covenant, hindi niya nagawa. Kulang. Amen? Kaya nagkaroon ng bagong kasunduan.
At ang kasunduan na ito, remember, ang covenant in the Old Testament is between God and man. Amen? Kay Abraham, Isaac, Jacob na namamatay. Sa mga naunang henerasyon, sa nauna po naroon, kay Adan, amen, kay Noah, amen, sa mga tao pa rin ang covenant na yan, Noah may covenant, pero namamatay ang tao naka-covenant ng Diyos. At hindi nagpapatuloy ang covenant. Hindi everlasting covenant. Bakit? Namamatay ang ka-covenant. Yan yung old covenant. Kaya ang sabi niya rito, ang kasunduan nito, ang inuming ito ay ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Kaninong dugo? Kaninong dugo? Kay Jesus. Amen? So tuwing iinumin niyo ito at gawin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala. Kanino? Kay Jesus. Sa kanyang katawan at sa dugo, kanyang dugo. Amen? So yun po yung tinatawag na bagong kasunduan. Ang covenant ngayon ay hindi na ng Diyos Ama sa tao, kundi ang Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. At ang Panginoong Jesucristo kailanman ay hindi mamamatay. Kaya yung covenant na ito ay naging everlasting covenant. Now, saan nakapaloob yung napakagandang everlasting covenant na yan? Ano yung covenant na yan? Salita ng Diyos. Lahat ng kanyang promises, yung walang hanggan na buhay, yung kaligtasan, yung salvation, yung kasaganaan, yung lahat ng magagandang plano at kalooban ng Diyos, kasunduan, ay nandoon po sa kanyang anak. Hindi na ngayon sa atin. Ngunit tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, kaya hindi niya pwede tayong i-reject. Ba't niya tayo i-reject? Ang anak niya ang sumasa atin na. It is no longer you that live. Hindi na si Ruel ang buhay. Yung dating pagkatao ni Ruel ay patay na. Ang namumuhay sa ating pong buhay, sa yung pangalan, sabihin mo na ron, it is no longer I that live, but Christ lives in me. And the life that I now live in this body, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So yung issue rito, hindi na tayo. Ang issue rito, kaya hindi tayo pwedeng i-reject, ay ang kanyang anak na tinanggap natin. Yun yung everlasting covenant. Amen? Hallelujah! So yun po yung atin pong alalahanin. Now, dalawang scripture na lamang po. 2 Timothy chapter 2 verse 8. Ano pa po ang ating alalahanin? Remembering Jesus Christ. Ano po yun, di ba? Bananggit ng binasa natin sa Korinto. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol. So, kung hinahanap natin ay magandang balita, hindi pwedeng humiwalay patungkol kay Christ. Pag patungkol kay Jesus Christ, magandang balita. Kung may magandang balita, ano yung bungad kanina ni Dindin sa akin, Pastor, meron po akong hindi magandang balita sa inyo. Sabi ko, Din, ano yun? Asan si Din nga pala? Kanina hindi dito. Yun. Di ba, Din? Yung bungad mo sa akin. Sabi ko, Din, laging maganda ang balita. Sir, wala po kasing kape ngayon. Hindi magandang balita. Laging maganda ang balita. Don't worry. Laging maganda ang balita. May mga sitwasyong pangit na nangyayari sa ating pambuhay, pero hindi nagtagumpay yung demonyo ron. Lahat na nangyari kay Joseph sa kanyang buhay doon po sa kwento na ating pong pinuntahan kanina, hindi maganda yun. Mula sa, panawagan ng Diyos sa kanyang buhay hanggang mapunta siya sa Egypt, walang maganda ron. Maganda yung kanyang ginagawa, lagi pong nasisingitan ng pangit, but bandang huli, siya ay naging pagpapala, hindi lamang sa mundo, kundi pati sa ating pong lahat ng mga mananampalataya. Amen? So, ang buhay mo ay pagpapala. Ang buhay mo ay pagpapala. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. So, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Jesucristo. Sino si Jesucristo?
balik na naman tayo. Amen? Kung gusto mong magandang balita, punta ka sa Bible. Amen. Amen. Rightly dividing the Word of God, finished work. Amen? Magandang balita tungkol sa salita ng Diyos. Ano po ang magandang balita na yan? Na nabuhay mula sa mga patay, unang-una. Ang mabuting balita, nabuhay mula sa mga patay. Yun ang una. Sapagkat yun ay hindi po ordinaryong sitwasyon. Wala pong tao na namatay at muli pong nabuhay. So ito po ay embracing the supernatural grace of God. Sa unang-unang pinapakita po rito ang magandang balita na buhay mula sa mga patay. Amen? Nakakagulantang ba yun? Yung patay tapos nabuhay? Subukan yung umattend ng funeral service. At tumayo ang nasa kabaong. Sabihin nyo kung hindi totoo yung aking nasabi. Wah! Nako ba? Takbuhan niya. Kwentong chikito yan. At saka, amen. Wala pong nang... Pinapakita po rito, ang magandang balita na nabuhay mula sa mga patay ay ang Diyos lamang po ang mga... So, ang ating Panginoong Jesucristo yung mabuting balita sapagkat siya ay Diyos. Amen? Marami po sa kapanahunan na yun na hindi tumatanggap na si Jesus ay Diyos. Amen? Are you still with me? So, si Jesus ay, ang Diyos po ay hindi pwedeng maging tao. Amen? Pero may kasunod yun. Kasi ang nabuhay mula sa mga patay, makagagawa lamang loon ay ang may likha ng buhay, ang Diyos. May kasunod. Bakit nasama yung nagmula sa angkan ni David? Di ba? At ito yung pinangangaral ko, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Yung deity, Diyos, nagkatawang tao, at yung tao, sabi yan, nagmula sa angkan ni David. Nang sabihin, si Jesus, Son of Man, naging tao, at si Jesus na nabuhay mula sa pagkamatay, pagka-Diyos. Yun ang mabuting balita. Na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay na nagmula sa angkan ni David. Nasusundan po ba natin? Amen? So, yun po yung kalagayan po ng ating Panginoon Jesus na dapat nating alalahanin. Sa Timothy, isang mga sa Amplified, constantly keep in mind, constantly, sabi po natin constantly. Pag sinabing constantly, hindi ito kumakalas. Palagi ito. Palagi, lagi. Constantly keep in mind Jesus Christ. Constantly keep in mind the Messiah. Constantly keep in mind the Word of God. Sa ating kaisan. Do not depart from this book of the law, the Word of God. Amen. Sabi ni Joshua 1. Na sabi na, as risen from the dead, as the prophesied king. Bilang, hallelujah na, pinophesy. Inihul na siya magiging hari. Descended, manggagaling sa lahi ni David, according to the good news, the gospel that I preach. Amen? So, yun po yung ating pong alalahanin. Ngunit, ibinanggit po rito, sa Mark chapter 4, verse 19, na yung pong magandang alalahanin na yan ay hindi po minsan nangyayari. Now listen to it, I will end here. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, paghahabol sa marami pang mga bagay, yun ang dahilan. Nakakalimutan ang salita ng Diyos. Nakakalimutan si Jesus. Nakakalimutan ang memorabilia. Nakakalimutan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos na hindi siya humihinto ng provision.
kumakain na ng almusal, kumakain na kailanman na hindi pinabayaan ng Diyos sa pagkain. Ngunit yung mga susunod na mga sitwasyon, parang hindi kayang i-provide ng Lord habang siya ay kumakain ng masarap. Nalilimutan niya na even yung kanyang kinakain ngayon, ng even ang kasuotan natin ngayon, at ang mga isusuot pa natin sa mga dating na panahon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa ating kakainin, sa ating isusuot, at sa ating kalagayan sa buhay. Ngunit lagi tayo nagkakaroon ng, paano na kaya Lord? Hindi ko na alam nalimutan na ang katapatan ng Diyos. Nalimutan na ang salita ng Diyos na walang iwanan ito. Kung ano ang ginawa ng Diyos kay Moses, gagawin niya kay Moses. Ngayon pa kaya, hindi kakalimutan ba kaya niya? Tayo na nagtiwala sa tinapos ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Huwag nating kalilimutan. Pero dahil nga, nauna yon, ngunit sa mga alalahanin dito sa mundo. Yun ang una. Ano yung alalahanin dito sa mundo? Masyado tayong bagabag. Masyado tayong nagwo-worry. Papaano na habang tayo ay nasa mundo. At paalalahan tayo salita na, yes, you are in this world, but you are not of this world. As I was with Moses, I will be with you. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will worship the Lord. Put the Lord first sa ating pong buhay. Forget not all the benefits. Diba? Bless the Lord, oh my soul, my mind, my will, and my emotion. Come on, bless the Lord. Don't try to figure out everything on your own. Kapag ganoon ang ating pong focus, yung alalahanin sa mundo, mawawala. Di mo ba? Ano yung pangalawa? Paghahangad na yumaman. May masama ba sa pagyaman? Wala. I wish above all things for you to prosper, be in good health, even as your soul prosper. Kalooban ng Diyos sa atin ay yumaman. Pero bakit sinama ito ng salita ng Diyos? Na yung dahilan na yung paghahangad sa yaman, kaya hindi namumunga, kaya nalilimutan ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ano yung una? Alalahanin. Masyadong worry sa mundo. Sa edad namin na ito, nila Ate Nat, di ba Ate Nat? Kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Laging merong nasa hapagan. Pag may pangangailangan, naroroon ng provision ng Lord sa ating pong buhay. Alalahanin, alisin po natin yung pag-alala. Amen? Pinapalahan tayo salita ng Diyos. Paghahangad na yumaman, walang masama po sa yaman. Pagyaman. Ngunit kung hindi kung hindi handa ang ating sarili, sisirain tayo ng yaman na yan. Sapagkat hindi ang yaman ng mundong ito ang ating pong kasapatan. Amen? Hello? Mag-i-enjoy tayo sa binatog. Mag-i-enjoy tayo sa sopas. Mag-i-enjoy tayo. Ano man ang ilatag sa kanya, Lord, salamat po. Araw-araw, meron po kaming pagkain. Araw-araw, meron kaming nilalabang damit. Meron kaming hinuhugasan sa kusino, sa lababo. Huwag kayong magre-reklamo na maraming hinuhugasan sa lababo. Kasi kain ka ng kain. Di ba? Huwag masyadong magreklamo sa labahin. Ang dami mo kasing sinusuot. Amen? Paghahangad, yung mga lahat yung kalooban ng Diyos. Hello? Kalooban ng Diyos sa iyo na huwag kang mag-alala sa mundong ito. Kalooban ng Diyos sa iyo ang yumaman. Ito yung pangatlo. Bakit nakakalimutan ng salita ng Diyos? Paghahabol sa maraming bagay. Yung maraming bagay na yan, bahala na kayo ron. Yung unang salita doon, yung kasi hinahabol natin. Ngunit ang salita ng Diyos, hindi tayo humahabol sa bagay na ito. Tayo ang hinahabol ng mga bagay na ito. Hinahabol mo ang isang bagay na kung saan nagpapalayo sa'yo, naiinip ka na, nadi-discourage ka na, habol ka ng habol sa bagay, habol ka ng habol sa promotion na yan, habol ka ng habol sa sasakyan na yan, habol ka ng habol sa mga pera na yan, habol ka ng habol sa mga accomplishment na yan, habol tayo na sa maraming bagay, kaya nag-aalalang masyado, kaya naghahangad ng mga pagyaman na kung saan puro sa sarili ang focus. Kaya nalilimutan ang salita ng Diyos at hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Unahin mo ang mga bagay na ito
Hallelujah! Ano yung salita ng Diyos? Si Jesus. Sino si Jesus? Salita ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? Surely, goodness and mercy shall habol-habol sa iyo. O, di ba? Gets nyo? Bakit tayo habol ng habol sa mga bagay na yan? Tayo dapat ang surely, goodness and mercy shall habol-habol in your life. And the blessing of the Lord shall overtake you, habol-habol sa iyo. I-overtake ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Balik tayo sa salita ng Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan niya. Alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Let's embrace the supernatural grace of God. Ang yaman ng kanyang biyaya. Just enjoy life. Because the Word of God is our life. At yung po mangyayari kasunod, mamumunga. Hindi pwedeng hindi ka magpa-flourish. Kasi yung namumunga, nagiging pagpapala sa iba. You are so blessed. You cannot contain it. So you give it away. Amen? Ayun ang sabi niya, Mami, ba't ka na? Wala naman kayo, pero ang dami niyong bine-bless. In so many ways. Tandaan mo, totoo lang po ito, testimony lang po ito, ng kabutihan ng Diyos. I don't know about you. Pero yun po yung naranasan po namin sa mga panahon ng pangailangan. 3 beses po kami na binigyan ng 100,000 sa namin. May nagpupunta sa bahay, inaabot yung 100,000. Hindi kami naghahabol ng 100,000. Are you with me? Hindi po ito pagbobrod. Ang aking naman pong ginagawa, nagpapasalamat, nagsasaya, nagmamahalan bilang mag-asawa, hindi po kami perfect couple. Magmahalan po tayo. Doon muna sa pamilya. Kasi yun ang memorabilia na makikita ng anak sa loob ng tahanan. Hindi po yan titingin sa labas. Doon yan sa loob, sa biyaya ng Diyos na ginagawa sa ating pong buhay. Kaya tapos na po na kasi ang aming bunso sa hard faith. Kaya natatanong niya mga bagay na yun. Totoo naman po. Kami lang po alam ni Sister Leia yan, nila Sister Flor, nila Nanay, nila Ate Andy, nila sa mga kasama po namin. Kamaming pinagdaraanan. Kaya nga, I give all the glory to God. Mga pangangailangan ng church, nung tayo po ay na-split ang church, ano po ang nangyari sa atin? Maraming pinagdaanan sa ministeryo. Alam niya ng ating po mga leader, even si DM, ating sitwasyon sa finances. But God is so good, na minsan may nakaupo doon sa inuupuan. Di sana, nakaupo roon at tinanong kung anong pangangailangan ng church. And then, alam naman na ito, na-share na po natin ito eh. Magkano binayaran po noon? Hamida? 530,000. Nakita niyo po, isa po yung memorabilia. Yun po yung binabalikan namin na kung saan babayaran namin yung bills na namin electric. Tapos parang, hindi nga kami pinabayaan. 580,000? 530 pa? 510,000, ito yung huli. Mga panahon na yun na kailangan mong bayad sa pag-aaral ni Hard Faith and so on and so forth, meron nagbibigay ng 100,000. Meron lang po minsan mag-aabot. Tama-tama. Amen. Yung minsan, walang love gift si pastor. Praise the Lord. But God is so good. Kasi yung ating pong rito, iniipon natin na inyo pong binibigay, ilalagay lang po natin sa rental po yun. Amen. Hindi, ang Diyos ang aming provider. But praise the Lord, nung makita nyo rin kami na kami rin po ay nasasaktan din. No? May pakiramdam din, may bills din. Pero nung paman, nilatag ko na yan, kahit sa ating po mga leaders, ang source natin si Lord. Kahit yan po, nililipat kila DM. Pag nakikita ito po yung ating pong offering, ano ang sasabihin ni DM? Praise God. Di ba? Figures lang yan. Subject to change. Are you still with me? Yun po yung ating ginagawa. Ano man ang nangyayari sa ating pong buhay, doon tayo babalik. Alalahanin ninyo ang katapatan ng Diyos. Memorabilia. This is the power of remembrance. Kung hindi tayo pinabayaan noon, kung ako'y pinabayaan niya na noon,
panahon na wala ako sa Panginoon, walang Pastor Ruel na nakatayo sa inyong harapan ngayon. Ang laking inaalala mo na, sobra ka, Lord. Ang buti-buti mo, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. Hanggang sa ngayon, naniniwala pa kami. Mga dati. Ang Diyos ay hindi nagbabago. May mga taong dadalhin po sa atin. Hindi na lang kami kay Pastor June, mga Panginoon, sa patuloy na pag-akap sa biyaya ng Diyos. Nawala yung focus. Naalala mo ba noon, Roel? Ting magkaroon ng Sunday, meron kang love kit. Pagdating ng Monday, anong sinasabi mo? Pa-CA naman, Sister Cora. Cash advance. Laging ganoon ang mga pangyari. Alauna ng madaling araw, ako naglalaba, nagbobomba ako ng tubig doon. Iiwan ako sa bahay mag-isa. Wala ako. Yung aking higaan, yung frame ng isang lampas hanggang dito lang sa tuhod, ay sa binti. Pagising ko, matigas na yung binti ko kasi nakadikit na sa sahig. Napakaraming pinagdaanan, mahirap. Wala kami sasakyan noon, nagbibisik. Naglalakad lang kami noon. Nagsisimula sa misteryo, nakatira lang kami kay ate na at doon sa isang kwarto roon. The power of remembrance. Tuwing umaga, kakain kami ni Pastor Ayoli. Ang buti ng Diyos. Kukovenant kami, communion kami. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Almusal kami, mamalengke kami, titilig kami. Tuturo sa inyo. Yan na po ang aming kaligayahan na kayo po ay hanggang ngayon nandito. Salamat sa pagtitiwala niyo sa leadership ng ministeryo. And I give all ang glory kay Lord. Ganon din po tayong lahat. Iba-iba lang ang kwento. Kasi nasabi ko ito. Well, praise the Lord. At hindi para, ibaba ang aming pong kalagayan. Kundi ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Let me encourage you with the Word of God. It's the same God. Ang sabi ni Apostol Pablo, the same God that I serve is the same God that will supply all of your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Isa ang Diyos na ating tinanggap. Ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi ko makalimot ang pangako. Hindi nagsisinungaling. At hindi nagtatangi. Tayo pang lahat ay tumayo. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, na sa bawat sandali na kami pong buhay, sa lumang tipan, ikaw po ay nag-iiwan ng dapat alalahanin. Patuloy na nagpapaalala, alalahanin, huwag kalilimutan, magpakatatag, palakasan. Alalahanin namin ang iyo pong ginawa mo sa amin nung unang panahon. Mga hindi pa nga kami born again, Lord. Pero hindi mo kami pinabayaan. And how much more, Lord, ngayon na kami ay merong ugnayan sa iyo. Kaya salamat po. Ano man sitwasyon ng iyong mga anak na kasama ko po ngayon. Ikaw ay hindi nagbabago. That you are not only willing, but you are also able. Meron kang kakayanan at nais mo. Ito yung kalooban mo na gumawa sa aming pong buhay. Ano man pong sitwasyon na pinagdaraanan po natin. Wala pong imposible. Wala pong imposible sa iyo, Lord God. Kaya salamat po na aming alalahanin ang bagong kasunduan na aming pong tinanggap. Sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo at sa katawang na bayubay, namatay, nilibing at muling nabuhay upang maranasan po namin ang ganap na buhay. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat po na pinagpala mo na ang aming pong mga lahi, ang aming pamilya at ang mga susunod na lahi. Na lagi naming paalala ang kabutihan mo, Panginoon.
Mga memorabilia, Panginoon, ng katapatan mo, Panginoon, sa aming pong buhay. Hindi ang aming nakaraan, hindi ang aming mga sablayan, kundi ang iyong katapatan sa panahon na kami ay wala sa iyong dakilang kalooban. That while we were yet still sinners, you died for all of us. At binigyan mo po ng purpose, layunin ng aming pong buhay. Kaya salamat po sa iyong ginawa sa amin ngayong gabi, sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Yes, Holy Spirit of God, we appreciate you. Na hindi lamang po dito sa 4 na sulok ng lugar na ito, ang pag-alala ng iyong kabutihan sa bawat sandali, sa bawat taon na lumilipas, sa bawat bahagi ng aming pong buhay sa araw-araw. Ikaw po ay totoo sa iyong pangako. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka kumakalimot sa iyong mga pangako, at hindi ka nagtatangi. Salamat, mabuting Diyos, mabuting Ama sa amin. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God forever.